Damitan! O, di ba? Pero bago ang lahat, nanood muna ako ng Batang Quiapo. Tapos kumakain. Tapos si ate dumating kasi nagsabi ako na namimigay ako ng mga bag. Yun, kumuha siya. At ito naman yung storage box na nilagyan ko ng mga damit ko. Yung isa dyan, hindi ko na nagagamit. Ilang taon na. Siguro umabot na siya ng 5 years. 5 years na yung damit na yun hindi ko nagagamit kasi mahirap nga maghalongkat. Ito nga, tuwang-tuwa nga ako dito dahil may jacket pala akong ganito. Ang ganda pala niya, sakto pa rin sa katawan ko. Napasayaw pa ako dito sa tuwa. At sinimulan ko na yung pagtutupi para pag kinamada ko dun sa cabinet na ginawa ko, madali na lang. Alam nyo ba yung mga damit ko, limot ko na. Ngayon nakita ko siya, doon ko naisip na, ang dami ko pa pala mga damit na ganito, hindi ko nasuot. Tapos minsan, iniisip mo pa, wala kang damit, gusto mo pang bumili. Pero nung nag-ayos ako, ayan, napakadami palang mga damit ko na hindi ko nasusuot. Mga ilang taon na, 5 years ago na. Pagkatapos ko naman magtupi, ito naman ang ginawa ko. Ito yung mga item na binibenta ko sa Lazada na hindi na naibenta. Pero ito naman ay nagagamit ko pa naman pang sarili ko. Tapos, ang ginawa ko dito, kailangan ko itong alisin para itong buong area na to ay magiging na siyang walk-in closet na. Sabi ko sa asawa ko, di ba mi, yung pang walk-in closet, pang mayaman, kaya nagtawanan kami. Kami lang siguro yung maliit na bahay na nagkaroon kami ng walk-in closet. Aba, nakita ko yung tsako ko na matagal ko nang hindi ko nakikita. Kaya naman marunong ko sa tsako dahil idol ko si Bruce Lee. Nung bata pa ako, yun yung napapanood ko dati, nagtsatsako. Kaya marunong ako magtsako. Alright, tinibayan ko na. Parang sulit talaga yung paggagawa ko sa cabinet ko. Ito talaga yung cabinet na wala akong masyadong gastos kasi yung plywood na yan ay galing yan sa aircon nga. Ang problema ko, hindi ko muna magawan yung asawa ko ng cabinet. Gawa nung wala na rin akong natirang plywood. Kasi kinukuha ko nga ito galing sa aircon. Kaya mag-aantay muna ako ng panibagong project para pag nag-deliver na yung unit ay makakakuha na ulit tayo ng panibagong plywood. At para ito naman ay gagamitin ulit natin sa cabinet ng asawa ko. Kasi ito, para lang talaga to sa akin eh. Kasya lahat ng gamit ko dito eh. Kaya sabi ko sa asawa ko, sa susunod ko na lang to gawin yung para sa'yo kasi mauubusan tayo ng plywood. Kaya magkakaroon pa to ng part 3, part 4 hanggang part 5. Ito pala yung walk-in closet ko ay sariling design ko at sariling diskarte ko to kung paano ko siya gawin kasi wala naman akong pinagkopyahan itong ginawa kong walk-in closet. Kasi ang alam ko, yung mga walk-in closet ay pangmayaman lang. Tapos naisipan ko lang talaga na magkagawa ng ganito. Di ko nga alam na may ganun pala walk-in closet na sinasabi. Ang asawa ko lang nagsabi na ang tawag yan ay walk-in closet kasi nakahiwalay sa first time ko lang naman to kaya tinutuloy-tuloy ko lang yung paggawa. Tapos ang kagandahan talaga nito ay wala talaga akong ginastos na materialis kagaya ng plywood. Ang mahal ng plywood, kung magkano yung plywood na yan, 800, 700, 800 o kung mas mura dun. Yung local na plywood, mas mura yata yun. Siguro mga 600. Hindi ko alam eh. Depende rin kasi yan sa kapal ng plywood eh. Ito kasi yung sa aircon kasi, ang ganda kasi ang tibay ng plywood na to. Hindi sa ordinaryong plywood eh. Ang iba kasing plywood kasi napapansin nyo, 'di ba, pag kinating yung may walang laman ang loob. Ito kasi sulit talaga sa loob, as in talagang mayroong laman. Kaya ito ang kagandahan sa plywood na to na galing sa aircon. Siya nang naglilinis. Akong gagawa, siya ang naglilinis. Yan ang maganda. Tulungan ba? Alright, natapos na rin natin sa wakas yung ating munting cabinet at binalik na natin yung ating mga gamit sa taas. At sinunod naman natin yung jacket. Yung mga jacket ko na yan ay nakatago talaga minsan. Minsan isang jacket lang ang ginagamit ko kasi nakatago nga eh. Kung maghalongkat ka, magagalit pa yung asawa mo kasi magulo na naman yung damitan. Ito talaga, hindi na magugulo to kasi isang side lang siya eh.
madali lang kunin. Talagang makikita mo yung mga damit mo na kung ano yung gusto mo ay masusuot mo na dahil nakasalansan talaga siya ng maayos nakakamada. Kaya talagang nung natapos ko to, sobrang tuwang-tuwa ako. Yung mga damit ko na luma, na sobrang luma na talaga na hindi ko na nakikita nung naghalongkat ako sa mahiwagang baul. Naku, doon ko nakita, ito may damit pala akong ganito. Kaya tuwang-tuwa ako nung natapos ko to dahil talagang akala mo nasa department store ka na namimili lang. Yan, nakahiwalay lahat yan. Kaya ang kagandahan sa ganyang diskarte sa paggawa ng cabinet, talagang masasabi kong ang ganda. Ang kagandahan pa nito, naka-organize talaga yung mga gamit ko. Medyas, tapos mga seeds ko, may lagayan pa, di ba? May maliit na drawer pa akong ginawa, di ba? Ang laking kaluwagan sa aking sarili. Damitan! Di ba? Hindi na ako mahirapan. Uy! Di ba? Magbisa ko. Mamili na lang ako. Uy, sarap ang buhay. Mamili na lang ako. Tapos, ito yung mga jacket ko, yan. Ito yung pang pang samba. Ito naman yung pang motor ko ito. Yung mga long sleeve ko, ito yung damit ko. Tingnan nyo naman itong damit ko. Diba? Ang ganda Nakatambak lang, tapos hindi ko nasusuot. Ang tatak. Premium. Regular fit lang nakalagay. Ay, oxygen. Ayan oxygen. Hindi ko alam na may ano pala ako, damit na ganito. Ikaw rin na lang. Diba? Ganda. Masusuot ko na siya. Pas na lang. Tupi natin. Ganyan pagtupi, Diba? Namili na lang ako dito. Kung ano yung susuotin ko. Ito yung panglakad ko lahat ng t-shirt. Yan. Ang iba dyan, hindi na kasya. Yung iba, hindi na ako kasya. Ito yung ko. Pang trabaho. Mga damit. Puro ano lang to, plain lang yan. Yan. Trabaho yan.